Let us pray. Heavenly Father, would like to commit to you this day. May you speak in our hearts and let us be led by the Holy Spirit. Thank you for your presence in our midst. Speak in the heart of those people who are going to listen today. In Jesus' name, amen. 1 Corinthians or 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kapatid, mananampalataya ka na ni Kristo? Tinanggap mo na ba si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Sinasabi mo bang siya na ang master ng iyong puso? Sinasabi mo ba na ang Diyos na ang nasusunod sa aking buhay? Kung ganon, visible ba na hindi na nakikita yung mga luma mong gawi o yung mga luma mong gawain, mga luma mong iniisip, at ang nakikita sa iyo ngayon ay yung mga bago na dahil binago ni Kristo ang iyong buhay. Tandaan natin, the moment we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we are now called Christian. When we say Christian, we follow Jesus Christ. We follow the righteous God. Yes, we are not perfect. We still commit sin, but it doesn't mean that it is an excuse na lagi nating sasabihin, kasi tao ako nagkakamali ako. But you said you accepted Christ. When you accepted Christ, there is power in the name of Jesus to change our lives. Kaya niyang baguhin ang buhay natin kasi tinanggap na natin siya dito sa buhay natin at naninirahan na dito sa puso natin ang banal na spirito. Kung ang banal na spirito ang nasusunod sa buhay natin, nangangahulugan. Ito na yung tinatawag nating the old has gone, the new has come. Like for example, ang dati mong ikaw ay palaisip ng puro negative na bagay. Kumbaga lahat na lang ng problema sa ibabaw ng mundo ay maaring iniisip mo lagi. At pinoproblema kahit hindi naman masasabi natin napakabigat na problema. Sinabi dito, the new has come. When we say the new has come, you will trust the Lord. Magtitiwala ka sa Kanya. At hindi mo nagagawin ang laging pag-iisip ng negatibo. Isa pa, dati wala ka nang ginawa kundi magchismis, pag-usapan ng buhay ng ibang tao at manlait. Yun yung old you. But when we say the new has come, pag sinabi nating new, wala na itong mga ugali na ito na masama. Ang panlalait, sa halip, napapalitan ito ng respeto sa kapwa. Hindi ba napakasarap isipin na kung ikaw ay sumusunod kay Kristo dahil tinatawag kang Kristiyano, titignan mo ngayon yung pattern ng buhay ni Jesucristo. Iisipin mo ngayon, kung si Jesus Christ ang nasa situation ko ngayon, ano kaya ang gagawin niya? At kung nakatingin ang mata ng Diyos sa akin, ano kaya ang dapat kong gawin? Yes, hindi tayo perfecto. No one is perfect. We are all in progress. Pinoproseso ng Diyos ang ating buhay. Subalit meron tayong banal na spirito na pwedeng gumabay sa atin. Kaya nga, huwag nating hayaan na ang sarili nating laman ang nasusunod sa ating buhay. Sa halip, maging bahagi ng panalangin natin at sasabihin natin, Panginoon, let your Holy Spirit who is in me will lead me and will guide me. Hindi yung sarili ko. Kaya nga si Paul, di ba sinabi niya, the flesh is weak or the flesh is willing, no? Pero saan ang gagaling ang strength ni Paul? Kasi ang sabi din sa Biblia, the source of strength is only Jesus Christ or only God. Walang ibang source ng ating kalakasan. Remember, when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we are saved by grace through faith. Sa biyaya ng Diyos.
at sa pananampalataya natin kay Hesukristo. So meaning, naglalakbay tayo dito sa mundong punong-puno ng kasalanan, hindi natin nagagawa yung mga luma nating gawain at nagagawa natin ang mga bago sapagkat ito ay sa biyaya ng Diyos. No? Kaya nga pag kinukumusta tayo, kumusta kapatid? Ang buhay mo ngayon? Mabuti dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo mabuti dahil sa sarili nating kalakasan at sa sarili nating kakayanan. Tayo ay mabuti ang sitwasyon natin dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi sinasabing wala tayong problema. Yes, may problema pa rin. Dahil habang nandito tayo sa mundo, mayroong problema. Pero nandyan ang biyaya ng Diyos at nandyan ang banal na spirito na gagabay sa atin. Kapatid, hinahayaan mo ba ang banal na spirito ang manguna sa'yo? O patuloy ka pa rin hinahayaan mo na ang sarili mo ang manguna sa'yo? Mabigat ang buhay sa mundo. Hindi madali. Pero pwede itong mawalan ng bigat sapagkat ibibigay natin ang kabigatan na ito sa Panginoon. When you say you trust the Lord with all your heart, no? Ito na yung sinasabing, the new has come. Magtitiwala ka sa Diyos na lahat ng iyong pagkatao ay babaguhin niya. Kaya nga dapat very visible sa atin yung tinatawag nating the fruit of the Holy Spirit. Ano ito? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lahat dapat ito ay visible sa atin. Nakikita. But who will guide us? Sarili natin? Hindi. Again, balik tayo. Ang banal na spirito ang tutulong sa atin. Subalit, kailangan nating magtiwala. Kaya nga sinabi sa 2 Corinthians 12:9 na when I am weak, then I am strong. Because who's giving us the strength? Ang Diyos, hindi ang sarili natin. Kapatid, kaibigan, hindi mo kayang maglakbay dito sa lupa. Trusting yourself. Pero makakaya nating maglakbay dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay, kasabay ng pagtitiwala natin sa Diyos, sapagkat narito sa atin ang banal na spirito na gagabay sa atin araw-araw. Kung hindi mo pa tinanggap si Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, gawin mo ang panalangin ng pagtanggap. Gawin mo ito ngayon. Ilalagay ko sa comment section, huwag mo nang ipagpabukas, kaibigan, sapagkat pwedeng ang bukas ay huli na ang lahat. Masaya akong magkikita-kita tayo sa langit someday sapagkat meron kang Kristo sa iyong buhay at tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At ang lumang ikaw ay binago na, kaya ang makikita ngayon ay ang bagong ikaw. Maraming salamat muli. Love and prayers, Tita V. To God be all the glory. God bless everyone.